Ang hayop na ito ay pangunahing kumakain sa iba't ibang pagkain na pinagmulan ng hayop. Ang diet nito at mahilig sa game. Hindi ito demanding pagdating sa pagkain at kayang tumagal ng ilang araw nang hindi kumakain. Tulad ng nakita natin sa pag-uugali nito, ito ay isang medyo passive na hayop na may malaking pasensya upang mahuli ang biktima nito. At ito ay nangangailangan ng pagtitipid ng enerhiya upang hindi masayang ang nasabing enerhiya sa pagkuha ng biktima. Kapag maliit pa ang hayop, mas gusto nitong pakainin ang maliliit na isda, insekto, at iba pang maliliit na reptilya. Habang sila ay lumalaki at umabot sa kapanahunan, ang kanilang matako na gana ay tumataas. Ito ay kung paano ito nangangailangan ng isang mas malaking halaga ng pagkain at manghuli ng mga unggoy, kabayo at baka. Maaari ka ring magpakain sa mga piteng at maging sa mga tao kung makakita ka ng pagkakataon. Marami sa mga biktima ay umabot sa mga lugar na may tubig at nakulong at nalunod ng mga buwaya sa dagat. Ang mga hayop na ito ay kayang magtiis ng 2 oras na nakalubog sa tubig nang hindi na kailangang lumabas para huminga. Kung paano sila magparami? Ang pagpaparami ng mga marine crocodile ay nagsisimula sa lalaki. Ang edad ng pagsasama ay nagsisimula sa 16 na taon. Ang mga babae ay maaaring magsimulang mag-asawa sa pagitan ng 10 at 11 taong gulang. Ang panliligaw ay nailalarawan sa pagiging agresibo sa pagitan ng mga lalaki. Kahit na nakikipag-away sila sa amin, gumugugol sila ng ilang oras na pinipigilan ang sinuman sa iba na lumapit sa mga babae. Sa ganitong paraan nagagawa nitong mapanatili ang teritoryo at manatiling aktibo hanggang sa mapagod o umalis ang isa sa kanila. Ang panahon ng pagbubuntis para sa guya ay humigit kumulang 13 linggo. Ang bawat clutch ay maaaring magkaroon sa pagitan ng 40 at 70 na itlog. Nangangahulugan ito na ang babae ay kailangang gumugol ng ilang linggo sa paggawa ng isang malaking pugad sa lupa. Ang lugar na kanyang pinili para dito ay isang lugar na inaalis sa tubig upang maiwasan ang pagbaha ng mga itlog. Sa 3 buwan ang mga bata ay nagsisimulang masira ang mga itlog at oras na upang umalis. Ang nanay ang namamahala sa pagtulong sa pagbasag ng itlog at sila ay nagbabasa ng mga talon. Pagkatapos ay inilipat niya ang mga ito sa kanyang bibig sa tubig. Karamihan sa mga hatchling ay namamatay, kaya 1% lamang ang nabubuhay. Umaasa ako na sa impormasyong ito ay maaari kang matuto ng higit pa tungkol sa marine crocodile.